Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating prayer meeting. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay March 10, second Wednesday ng March. At ang ating pong tutunghayan ay ang salita ng Diyos na makikita po sa Psalms chapter 89 verse 15. Yan. Sa wikang Ingles, New English Translation po, ang pagkakabanggit doon ay, "How blessed are the people who worship you. O Lord, they experience your favor." Sa King James Version po ay medyo kakaiba ang pagkaka-translate. "Blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance." Nakikita po natin dito sa translations na to between New English Translation and King James Version. May mga shortening, no, na nakita tayo. Sa King James Version ay "know the joyful sound." Pagdating sa New English Translation, worship na lang siya. Yung "they shall walk" ay naging experience na lang. At yung "in the light of thy countenance," sobrang daming mga words nun, ay favor. Yung favor na lang dun sa New English Translation. Gusto ko pong sabihin sa part na to ay kapag po mayroon tayong pag-aaral na ginagawa sa Bible, minsan kailangan nating i-consider yung degree of closeness sa source, original source. So ang Psalms po ay nasa Old Testament. So gaano ka lapit sa Hebrew translation or Hebrew words ang translation na pinili natin. Ang King James Version po ay mas malapit sa Hebrew kaysa sa New English Translation. Another thing po dito na pwede nating tingnan at ma-experience natin habang tayo nagbabasa ng Bible ay merong tinatawag na mga injection ng mga translator ng kanilang interpretation or understanding na dun sa mga words. Yan, katulad nga po nung "know the joyful sound." No, yung King James Version ay medyo mahaba. "Know the joyful sound." Bakit naging worship na lang siya? Ayan. So because the translator, yung nag-translate po ng New English Translation ay sa kanyang pag-aaral, ang joyful sound and knowing the joyful sound is very much related to worship. Ganon din po yung "they shall walk and experience," and itong isa nga po na "in the light of thy countenance" ay naging favor. Sobrang ikli. Yun po ang sinasabi na may translator injection ng kanyang interpretation. At yan po naman ay pumapasa sa mga rules. Kumbaga, strict naman po yung mga rules nila na fina-follow. Kaya ina-allow nila na matranslate yan ng ganyan. Ang ibig sabihin po ng countenance, pag tinignan niyo po sa original text, sa Hebrew text, ay panim, P-A-N-I-Y-M. Yan, sa Hebrew po. At yun daw po ay ibig sabihin na ay face. Yan. Sa English naman yun ay face. And kung titingnan natin, ang favor is a summary, yung salitang favor ay a summary of "in the light of the face of God." At masasabi nga po natin, wala pa namang nakakita sa Diyos, pero may idea tayo na ang face or ang presence ni God ay maliwanag. Yan, maliwanag. At kung i-apply natin to sa ating mga human lives, ay kapag ka maliwanag, maaliwalas ang mukha ng isang tao, ay medyo kampante ka na kausapin siya. Tama po ba? Ayan. Kapag yan ay nakasimangot, medyo hinay-hinay ka. Baka yan ay may dinaramdam or ikaw ang mapagbuntunan ng kung ano mang pakiramdam na yon. Ayan po. So, "in the light of thy countenance" is, in short, favor sa ating mga henerasyon. At ngayong gabi po, ang ating pamagat ng pag-aaralan ay "Appreciating the Lord's Favor." Sa Numbers chapter 6 verse 24 po,
ay sa New English Translation pa rin. Ang favor doon ay makikita sa verse 25 na sinasabi na the Lord make His face to shine upon you. Ayan. At kapag ka po ang mukha ng Panginoon ay nagsha-shine upon us, ang sinasabi po ng verse na to ay may favor, may magandang outlook ang Panginoon sa atin. Kasi kung maaalala po natin nung si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, anong nangyari? Ang mukha ng Diyos ay inalis niya sa krus at nagdilim nga po ang paligid noon. Ayan. So, yun po yung analogy. Kaya po pag pinag-uusapan ang face ng Panginoon at kapag ang face ng Panginoon ay nakaharap sa iyo at ito ay nagliliwanag at siya ay may favor sa iyo, maganda ang nangyayari. Be gracious to you. The Lord lift up His countenance, lift up His face upon you. Ayan. So parang katulad din po ito na kung ikaw ay may favor or kung ikaw ay kapansin-pansin sa Panginoon, yung may action siya na ang mukha niya ay titingin sa iyo. Ayan. Di ba po pagka meron tayong gustong tingnan, gustong pansinin, at gustong bigyan ng attention, ay kasama yung mukha natin na tumitingin doon. Ganun po. So, yan po yung mga analogy. Sa Psalms chapter 4, verse 6 po ay sinabi doon na ang favor ay parang may halin tulad sa smile. Smile upon us, Lord. Ang favor ni Lord ay kapag siya ay nakangiti. Yan, medyo madali nating i-interpret. Pag nakasmile ang Panginoon, kahit naman sa tao, pag nakasmile siya, welcoming siya. So, ganoon din po sa Panginoon. Who can show us anything good? It's the smile of the Lord. Sa Psalms 31 verse 16 po ay ganoon din ang pagkakasabi. Smile on your servant, deliver me because of your faithfulness. Yan. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga hindi kanais-nais o hindi magandang sitwasyon, pwede tayong mag-pray sa Panginoon na, Lord, smile on us. Kasi yung favor, yung countenance ng Panginoon, kumbaga yung aura, yan, yung mga terminology natin ngayon, yung kanilang, yung favor ng Panginoon ay pag iniligay sa atin or ibinigay sa atin, ay madi-deliver tayo. Sa Psalms chapter 80, yan. So sa tatlong verse dun sa chapter na to ay binanggit din ang smile. Smile on us, then we will be delivered. Sa verse 7, smile on us, then we will be delivered. And sa verse 19, smile on us, then we will be delivered. Yan. So napaka-importante na sa psalmist na sumulat itong Psalms chapter 80 ay binigyan niya ng halaga ang smile ng Panginoon, ang favor ng Panginoon. At yung favor ng Panginoon na yan ay katumbas ng deliverance. Kapag ang Diyos ay nag-smile sa atin, nagkaroon tayo ng favor sa Kanya, we will be delivered. Ano mang iyong bandage o ano mang iyong kahirapan, na kung ano mang naiipit ka man o sa sandaling iyon, yan. Kapag ang Diyos ay nag-smile, ay you will be delivered. Psalm 67 verse 1. Makikita po rin natin dito ang another change or discrepancy sa translation. Yung favor sa New English Translation ay katumbas ng mercy. Yan. Sa King James Version. And again, the face to shine upon us ng King James ay sinabi na smile. Yan. Another instance ng interpreter or translator interpretation injection sa verses. And ang gusto ko lang pong i-pick up natin dito is the mercy of God is also a favor. Kapag ang gusto nating hingin ang favor ng Panginoon ay yung kanyang awa ay maaasahan natin nakasama doon sa tinatawag na favor. Yan. Maawa ka, Panginoon, sa amin at kami ay iyong pagpalain. Yan. God is merciful at pwede nating hingin yun sa Kanya. Now,
tingnan natin ang ilang mga personality sa Bible or biblical characters na kung saan ay nakakita ng favor sa Panginoon. Una na po dyan sa Genesis chapter 6 verse 8, sinabi po na si Noah found favor in the sight of God. That is New English translation. Sa King James po ay grace naman ang ginamit na term doon. Noah found grace in the eyes of the Lord. Ayun. So, may discrepancy pa rin, but ang titingnan po natin is bakit kaya nakakita ng or nagkaroon ng favor si Noah sa Panginoon. Ano ba yung panahon niya noon? Ano yung kanyang ginagalawang environment ng mga panahon na yon? Noong panahon na po na yon ay sobrang sama ng mga tao. Sobrang kasamaan ang kanilang laging nasa isip at sa kanilang ginagawa. Maaring sa buhay natin ngayon ay ang ating kapaligiran ay napakasama na sa ating kinatatayuan, sa anuman, sitwasyon natin, maaaring sa lugar natin na tinitirahan o maaaring sa opisina ay may mga kasama ang nangyayari. Ngunit napakagandang senaryo na you will be found with favor from the Lord. Hindi ka, tulad ni Noah, hindi ka affected, hindi ka na babahiran ng mga ganong kasamaan. Ayan. At the Lord will give you favor. At alam naman natin ang nangyari kay Noah, siya ang naging pinili ng Diyos upang gumawa ng ark at magkaroon ng mas fair sa judgment ng Panginoon. Ayan. Yun din po ang ating pwedeng taglayin sa ating buhay ngayon na hanggat hindi tayo nakikisama, yan po hanggat hindi tayo nakikisama ay the Lord will spare us for the judgment. Genesis chapter 39 verse 21, si Joseph, the dreamer. Nung siya po ay hindi pumayag sa gustong mangyari ng asawa ng Potiphar, ay siya inakulong. Pinakulong napakulong siya. Pero bagamat sa kanyang sad state na napakulong siya, sinabi po ng Bible na the Lord granted him favor. It's the Lord who granted favor, but the effect was on the prison warden. Yun. Yung pinakapinuno or tagapangasiwa ng prison, yun ang nag-effect yung favor ng Panginoon at naging mabait siya kay Joseph. Ginawa pa nga siyang in charge sa buong prison at wala nang halos pakialam ang warden dahil sabi nga po sa verse 23, because the Lord was with Joseph and whatever Joseph was doing, the Lord was making successful. Hallelujah. Kapag raw ikaw ay may favor sa Panginoon, lahat ng iyong gagawin ay maaaring gawing successful ng Panginoon. Yan. Kaya sa ating pananalangin mamaya ay hingi tayo ng favor sa Panginoon. Let's appreciate God's favor kung na-experience natin siya ngayon. Exodus chapter 12 verse 36. Hindi lang isang tao, ito naman po ay buong lahi. The Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Ito po yung panahon na pumayag na ang paraon na ang mga Hebrew, si Moses, sa pangunguna ni Moses ay makalis na ng Egypt at pumunta na sa lupang pangako. Ang sabi po ay, the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians and they gave them whatever they wanted and so they plundered Egypt. Napakagandang senaryo, no? They plundered. Pag sinabi mong pinilander mo ay parang nilimas mo yung pag-aari ng mga Ehipto noong panahon na yon, no? Nilimas nila. At ganun po ang pwedeng maging favor ng Panginoon. Walang hindi mo pinaghirapan, parang gano'n hindi mo pinaghirapan, hindi mo pag-aari, pero magiging sayo dahil may favor ang Panginoon. Praise God.
Hallelujah. First Samuel chapter 2 verse 26. Yan. Ito naman po ay case na kung saan ang may favor at nakatagpo ng favor sa Panginoon ay isang bata. Ang batang si Samuel. Alam naman po natin ang story ni Samuel. Ang kanyang mother ay kumbaga bagamat legal wife ay hindi magkaanak. Kaya yung kanyang tatay ay kumbaga may concubine, may mistress. Ayan. At minamak, nililibak yung nanay ni Samuel. But sa matinding pananalangin ng nanay ni Samuel ay pinagkalob siya, si Samuel, sa kanyang nanay na si Hannah. And bilang kasunduan ay ang sabi ni Hannah, ibibigay niya sa Panginoon. At si Samuel nga po yon ang kanyang binigay sa Panginoon. Si Samuel ay lumaki sa church, sa setting ngayon, church. At siya ay lumaki na may favor sa Panginoon. Kapag sumusunod tayo sa ating mga covenant, ay nag-i-effect ang part ng Lord, no? Ginagawa niya yung part niya. At si Samuel ay nakatagpo ng favor. Yan. Maganda ang countenance or ang ngiti ng Diyos kay Samuel. Si Daniel, isa rin po siya na nakakuha ng favor. Then God made the overseer of the court officials sympathetic. Yan. Yun naman ang ibang term. Sympathetic. May simpatya kay Daniel. Yan. Ito naman po ay pwede nating i-relate sa ating mga trabaho kapag mayroon tayong overseer, supervisor, or superior. When we have favor in God, even our superiors will be sympathetic to us. Sa Luke chapter 1 verse 30, ang pinaka babaeng pinagpala sa babaeng sa lahat ng mga babae. Women's Happy Women's month sa ating mga kababaihan. Si Mary po ay nakatagpo ng favor sa Panginoon. Sa case naman po niya ay wala siyang ginawa, siya talaga ay handpick ng Panginoon na siya ang magiging sa kanya dadaan ang siya magbubuntis para sa ating Panginoong Jesus. Ayan. At yun daw po ay favor with God. Ayan. Maaring ma-apply natin to sa ating buhay na tayo ay pinili. Ayan. Ang maaari lang nating sabihin ay, be it done unto me according to your word. Ayan. Ganun na lamang po. Si Jesus, of course, alam natin, si Jesus po ay may favor sa ating Panginoon. At yan po ay matatagpuan sa Luke chapter 2, verse 40 and 52. Paano kaya tayo sa panahon natin ngayon? Paano tayo magkakaroon ng favor sa Panginoon? Yan, sa buong March nga po, ang topic natin ay wisdom. Proverbs 8:35, ang sabi po doon ay, for the one who finds me, wisdom, has found life and received favor from the Lord. Yan. Let's seek wisdom and makakakuha tayo ng favor sa Panginoon. Sa Proverbs 12, verse 2 pa rin po, ang sabi po doon ay, a good person obtains favor from the Lord. Maging good ka lang, maging mabait ka, maging patas. Yan. Ikaw ay makakatagpo ng favor from the Lord. And Proverbs 18, verse 22, yan. The one who has found a good wife has found what goodness is and obtained a delightful gift from the Lord. Sila daw po ng mga kalalakihan nakahanap ng good wife ay obtained delightful gift from the Lord. Ibig sabihin ay may favor na na-receive sa Panginoon. Kung maiisip nyo ay, bakit wala yatang he who has found a husband? Meron bang ganun sa Bible? Magandang hanapin natin. But sa Proverbs 18:22 ay may favor daw po ang mga nakahanap ng good wife. May favor from the Lord. At panghuling verse po, bago tayo mag-pray, alalahanin po natin ang 1 Peter chapter 2 verse 18 to 20 na kung saan
binanggit lang dito ay slaves. Pero pag in-apply natin to sa ating buhay ngayon, ito po ay may kinalaman sa mga trabahador at pinagtatrabahuhan ng mga relationship. Yan. Ang mga trabahador daw po ay makakahanap ng favor sa Panginoon kapag ka ang na-endure natin yung mga hardship. Even if ang ating mga superior or ating mga pinagtatrabahuhan ay cruel, hindi makatarungan. Yan. Sabi nga po dun sa verse 20 is, but if you do good and suffer and endure, you will find favor with God. Hallelujah. So sa atin pong pananalangin, pagdulog sa Panginoon, alalahanin natin na ang favor ng Panginoon ay nandyan lang, hingin natin.